May mga pag-ibig na ipinaglalaban. May mga pag-ibig na ipinagbabawal. Pero paano kung ang pusong tinibok mo ay hindi pala sa tao kundi sa isang nilalang na kinatatakutan ng buong baryo? Sa pinakadulong bahagi ng isang liblib na probinsya, kung saan ang hangin sa gabi ay parang may dalang gulong at ang mga puno ng balete ay tila may mga matang nagmamasid, naroon ang isang baryong bihirang mapuntahan ng mga tagalungsod. Tahimik sa umaga, ngunit pagsapit ng dilim ay nag-iba ang anyo. Ang mga aso ay bigla na lamang umaalulong, ang mga manok ay hindi mapakali sa kanilang pugat, at ang mga matatanda ay nagkukwento ng mga aninong gumagala sa gitna ng maisan. Dito nagsimula ang lahat. Ang kwentong ito ay umiikot sa isang lalaking kilala sa baryo bilang si Rafael, isang 35 taong gulang na manggamot. Siya ay tahimik, may morenong balat, matipunong pangangatawan, at laging may dalang maliit na bayong na puno ng mga halamang gamot. Sa umaga, makikita mo siyang naglalakad sa gilid ng kabubatan, namimitas ng dahon at ugat. Sa gabi naman, pinupuntahan siya ng mga tao para magpahilot, magpatawas, o magpatimpla ng tsaa laban sa lagnat at bangungot. Marami ang humahanga sa kanya. Marami rin ang natatakot. Sabi ng iba, may kakaiba raw sa kanyang mga mata, parang may lihim na hindi masabi. May mga pagkakataong nawawala siya ng ilang araw, at pagbalik ay tila mas lalong naging tahimik. Ngunit dahil marami na siyang natulungan, pinili ng mga tao na maniwala sa kanyang kabutihan kaysa sa kanilang mga hinala. Hanggang sa dumating siya. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, may isang babaeng nakita sa may ilog. Siya ay maputi, mahaba ang buhok na tila umaagos sa kanyang likod, at nakasuot ng simpleng puting damit na bahagyang tinatangay ng hangin. Hindi siya taga-roon. Wala ring nakakaalam kung saan siya nanggaling. Ngunit sa bawat hakbang niya, tila may kasamang lamig ang hangin. Ang pangalan niya, ayon sa kanya, ay Elena. Babae. 28 taong gulang. Mahinhin magsalita, ngunit ang mga mata niya ay may lalim na hindi mo maipaliwanag. Nang una siyang makita ng mga taga-baryo, agad kumalat ang usapan. Sino siya? Bakit siya nag-iisa? At bakit tila hindi siya natatakot sa mga kwento ng aswang na matagal nang bumabalot sa lugar? Dahil may alamat sa baryong iyon. Isang alamat tungkol sa aswang na hindi kailanman nahuli, hindi kailanman nakita ng malinaw, ngunit ramdam ng lahat ang presensya. May mga alagang hayop na nawawala. May mga sanggol na nilalagnat ng walang dahilan. At tuwing may bagong buwan, may mga aninong gumagapang sa bubong ng mga bahay, o baka guni-guni lamang iyon ng mga takot na isipan. Ngunit nang dumating si Elena, tila mas naging madalas ang mga kakaibang pangyayari. Isang gabi, may batang nilagnat ng mataas at hindi maipaliwanag ang dahilan. Tinawag si Rafael upang tumulong. Habang abala siya sa paglalagay ng basang tuwalya sa noo ng bata, may naramdaman siyang presensya sa labas ng bahay. Nang silipin niya ang bintana, nakita niya si Elena, nakatingin, hindi kumikibo, tila may hinihintay. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi siya natakot. Sa halip, may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Mula noon, madalas na silang magkita. Sa gilid ng ilog. Sa ilalim ng punong mangga. Sa tahimik na bahagi ng gubat kung saan ang sikat ng buwan lamang ang ilaw. Hindi malinaw kung paano nagsimula ang kanilang pag-uusap. Ngunit malinaw na may namumuong kakaiba sa pagitan nila. Isang manggamot at isang misteryosong babae. Isang lalaking sanay magpagaling at isang babaeng tila may lihim na sugat na hindi makita. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ng mga taga-baryo ang pagbabago kay Rafael. Mas madalas siyang nakangiti. Mas madalas din siyang mawala sa gabi. At tuwing tinatanong kung saan siya pupunta, isang simpleng may gagamutin lang ang kanyang sagot. Ngunit may mga matang nagmamasid. Isang matandang babae sa baryo, si Aling Shoning, ang unang nagbulong ng hinala. Ayon sa kanya, may aura raw si Elena na hindi pangkaraniwan. Hindi raw ito ang unang beses na may dumating na babaeng ganoon ang anyo sa kanilang lugar. Matagal na raw ang kwento, isang aswang na kayang umibig, ngunit sa tuwing siya ay masasaktan, may kapalit ang buong baryo. Hindi naniwala si Rafael. Para sa kanya, si Elena ay isang babaeng sugatan ng nakaraan.
Isang pusong naghahanap lamang ng tahanan. At kung siya man ay may lihim, handa siyang tanggapin yon. Pero isang gabi, habang sila ay magkasama sa may ilog, may narinig silang alulong na hindi pangkaraniwan. Hindi iyon aso. Hindi rin iyon karaniwang hayop sa gubat. Parang may halong sakit at galit ang tunog, parang may babala. Unti-unting lumamig ang paligid. Tumingin si Rafael kay Elena. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Ngunit hindi takot para sa sarili, kundi para sa kanya. Rafael, mahina nitong sabi, kung sakaling may malaman ka tungkol sa akin, handa ka bang tanggapin ang totoo? Bago pa siya makasagot, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan. Namatay ang kanilang lampara. At sa dilim, may narinig siyang kakaibang tunog, parang may pakpak na dahan-dahang bumubukas. Kinabukasan, may natagpo ang baka sa likod ng bahay ni Rafael. Mga yapak na hindi pang tao. At sa tabi nito, isang piraso ng puting tela na may bahid ng lupa. Mula noon, nagsimula nang magtanong ang buong baryo. Sino ba talaga si Elena? At ano ang ugnayan niya sa mga lumalalang pangyayari? At higit sa lahat, kung ang isang manggamot na sanay magtaboy ng masasamang espiritu ay biglang umibig sa isang nilalang na maaaring siya ring pinagmumulan ng takot ng lahat, sino ang pipiliin niya? Ang tungkulin niya bilang tagapangalaga ng baryo o ang pusong matagal nang naghahanap ng pag-ibig. Sa susunod na gabi ng kabilugan ng buwan, may isang lihim na mabubunyag. Isang katotohanang maaaring magpabago sa tingin ng lahat kay Rafael. At kapag dumating ang sandaling iyon, baka hindi na lamang puso ang mabihat, kundi pati ang buong baryo ay madamay sa isang pag-ibig na hindi dapat isinilang. At sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, may isang aninong nakatanaw sa bubungan ng kanyang bahay naghihintay. Hindi na nawala sa isip ni Rafael ang aninong nakita niya sa bubungan ng kanyang bahay noong gabing iyon. Kinaumagahan, habang sinisikatan ng araw ang baryo at tila normal ang lahat, may kung anong bigat pa ring nakadagan sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na baka guni-guni lamang iyon, na baka dala lang ng pagod at ng malamlam na ilaw ng buwan ang lahat. Ngunit ang baka sa lupa sa likod ng kanyang bahay ay hindi basta-basta mabubura ng isip lamang. Malalaki ang mga yapak. Hindi pangkaraniwan. Hindi rin maihahambing sa kahit anong hayop na karaniwang nakikita sa lugar. May pagitan ng bawat hakbang, tila may bigat ngunit magaan ang paglapag. Parang may pakpak na sumasalo sa katawan bago tuluyang tumapak. Tahimik niyang tinabunan ng lupa ang mga bakas bago pa ito makita ng iba. Ayaw niyang magdulot ng takot. Ayaw din niyang marinig ang pangalan ni Elena na idinadawit sa kung anong bali-balita. Ngunit mabilis kumalat ang usapan sa baryo. Kinagabihan, may isa na namang alagang kambing ang natagpo ang wala na sa kulungan. Walang dugo. Walang kala. Parang basta na lamang naglaho. Ang may-ari, si Mang Isko, ay nanginginig habang nagsasalita sa gitna ng maliit na tindahan ni Aling Shoning. Hindi to normal, paulit-ulit niyang sabi. May bumabalik. Ang salitang iyon, bumabalik, ay tila may mas malalim na kahulugan. Parang hindi ito bagong pangyayari. Parang may kasaysayan ang baryo na pilit nilang nililimot. Lumapit si Rafael kay Aling Shoning upang magtanong. Ang matanda ay kilala sa baryo bilang tagapag-inat ng mga lumang kwento. Mahigit 80 taong gulang na siya, payat, kulubot ang balat, at may mga matang tila maraming nakita sa buhay na ito, mga bagay na hindi basta ikinukwento. May gusto ka bang malaman, iho? Tanong niya habang dahan-dahang humihigop ng salabat. Hindi agad nakasagot si Rafael. Ngunit sa huli, napatanong din siya, Aling Shoning, ano po ba ang nangyari noon? Yung sinasabing niyong bumabalik. Napabuntong hininga ang matanda. Bago ka pa ipinanganak, may isang babaeng dumating din dito. Maganda. Tahimik. Walang pamilya. Parang hulog ng langit. Pero tuwing dumarating siya, may nawawala. Hindi tao pero mga hayop. Minsan may nagkakasakit na bata. Hanggang sa may isang lalaking umibig sa kanya. Parang may malamig na kamay na humawak sa batok ni Rafael. Ano pong nangyari? Mahina niyang tanong. Pinili ng lalaki ang babae. Hindi siya naniwala sa mga babala. Hanggang sa isang gabi, naglaho silang pareho.
Pagkatapos noon, tumigil ang mga kakaibang pangyayari. Hindi na nagtanong pa si Rafael. Ngunit sa kanyang pag-uwi, mas lalo siyang nabalot ng pag-aalinlangan. Hindi niya gustong ihambing si Elena sa kwento. Ngunit bakit tila pareho ang paglalarawan? Pareho ang pagdating. Pareho ang misteryo. Kinagabihan, nagkita sila ni Elena sa ilalim ng punong mangga malapit sa ilog. Tahimik ang paligid. Wala ang karaniwang kuliglig. Wala ring alulong ng aso. Parang pinipigil ng kalikasan ang sarili nitong tunog. May gusto kang itanong, biglang sabi ni Elena, tila nababasa ang kanyang iniisip. Matagal ka na ba dito sa lugar na to? Tanong niya, pilit pinananatiling mahinahon ang boses. Saglit na tumingin si Elena sa ilog bago sumagot. Mas matagal kaysa sa iniisip mo. Hindi malinaw ang sagot, ngunit may bigat. May lalim. At sa unang pagkakataon, napansin ni Rafael na tila mas malamig ang balat ng babae kaysa karaniwan. Nang hawakan niya ang kamay nito, parang may manipis na panginginig siyang naramdaman, hindi sa takot, kundi sa kakaibang enerhiya. May mga bagay tungkol sa akin na hindi mo maintindihan agad, dugtong ni Elena. At may mga bagay tungkol sa baryong ito na hindi nila gustong maalala. Lumakas ang ihip ng hangin. Ang mga dahon ng puno ay nag-ingay, parang may bulong na kasabay. At sa di kalayuan, may aninong mabilis na dumaan sa pagitan ng mga puno. Hindi iyon malinaw. Hindi iyon sapat para masabing may nakita talaga. Ngunit sapat iyon para bumilis ang tibok ng puso ni Rafael. Lumipas ang mga araw na tila mas dumadalas ang mga kakaibang pangyayari. May isang batang babae ang nagsabing may nakita siyang ate na lumilipad sa ibabaw ng kanilang bahay. Pinagalitan siya ng kanyang ina, sinabing masama ang magsinungaling. Ngunit kinagabihan, may mga kaluskos sa bubong na hindi maipaliwanag. Isang gabi naman, habang nag-iisa si Rafael sa kanyang kubo, may narinig siyang marahang katok sa bintana. Nang buksan niya ito, walang tao. Ngunit sa lupa, may isang sariwang dahon ng halamang gamot na siya lamang ang nakakaalam kung saan tumutubo, sa pinakaloob ng gubat, kung saan bihira siyang pumunta dahil may mga lugar doon na tila bawal galawin. Paano napunta yan doon? Habang mas lalo siyang lumalapit kay Elena, mas lalo ring nagiging mapagmatsyag ang mga tao sa kanya. May mga bulong kapag dumadaan siya. May mga matang sumusunod sa bawat hakbang niya. Hindi na siya basta manggamot sa paningin nila, parang isa na siyang taong may itinatago. Isang hapon, may dumating na hindi kilalang lalaki sa baryo. Matangkad, payat, at may dalang rosaryo sa kamay. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Daniel, isang manlalakbay na nagsasaliksik tungkol sa mga alamat ng probinsya. Lalaki, nasa 40 taong gulang, seryoso ang mukha at tila laging may iniisip. Lumapit siya kay Rafael. Ikaw ang manggamot dito, hindi ba? Tanong niya. Sagot ni Rafael. May napansin ka na bang kakaiba simula nang may dumating na bagong babae? Diretsahan ang tanong. Walang paligoy-ligoy. At sa likod ng mga mata ni Daniel, may tila alam na hindi pa sinasabi. Hindi sumagot si Rafael. Ngunit sapat na ang kanyang katahimikan. Mag-ingat ka, mahina ngunit malinaw na sabi ni Daniel. May mga nilalang na hindi mo kayang iligtas. At kapag sila ang umibig may kapalit iyon. Kinagabihan, muling nagkita sina Rafael at Elena. Ngunit iba ang pakiramdam ng hangin. Mas mabigat. Mas tahimik. Tila may nagmamasid mula sa dilim. May naghahanap sa akin, biglang sabi ni Elena. Sino? Agad na tanong ni Rafael. Isang taong hindi titigil hanggat hindi niya ako natatagpuan. Bago pa siya makapagtanong muli, may malakas na kaluskos mula sa likod nila. Nang lingunin nila yon, may nakita silang aninong nakatayo sa pagitan ng mga puno. Matangkad. Hindi gumagalaw. At sa likod nito, tila may bahagyang paggalaw na parang pakpak na dahan-dahang nagbubukas. Ngunit sa isang iglap nawala yon. Napahigpit ang kapit ni Rafael sa kamay ni Elena. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na takot, hindi para sa sarili niya, kundi para sa babaeng unti-unti na niyang minamahal. Sa baryo, may isang lihim na unti-unting nagigising. Isang siklong tila inuulit lamang ang sarili matapos ang maraming taon.
At sa gitna nito, isang manggamot na maaaring kailangang pumili sa pagitan ng katotohanan at ng kanyang puso. Habang papalapit ang susunod na kabilugan ng buwan, mas lalong nagiging malinaw na hindi aksidente ang pagdating ni Elena. Hindi rin nagkataon ang pagkikita nila. At sa isang gabi na tila mas madilim kaysa dati, may maririnig na hindi lamang alulong kundi isang tinig na tatawag sa pangalan ni Rafael mula sa itaas ng bubungan, tinig na hindi niya alam kung sa tao ba o sa ibang nilalang nagmumula. Mula nang marinig ni Rafael ang tinig na tumawag sa kanyang pangalan mula sa itaas ng bubungan, hindi na siya nakatulog ng maayos. Hindi iyon malakas, ngunit malinaw, parang bulong na dumaan mismo sa kanyang tenga. Rafael, mahaba ang pagkakabanggit, may halong lungkot at babala. Pagbangon niya kinaumagahan, may mga kapitbahay na naghihintay sa labas ng kanyang kubo. Namumutla ang mga mukha, at ang iba'y hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. May nakita kami kagabi, sabi ni Mang Isko, halos pabulong. Sa bubong mo. Napatigil si Rafael. May anino. Parang tao pero hindi. Nakadapa sa yero. Tapos biglang tumalon pababa, pero hindi namin narinig na bumagsak. Hindi na niya kailangang itanong kung ano ang iniisip ng mga ito. Ramdam niya ang unti-unting paglayo ng tiwala sa kanya. Sa baryong iyon, mabilis kumapit ang takot. At kapag may bagong mukha na nadadawit sa mga kakaibang pangyayari, kailangan lang ng kaunting bulong para tuluyang ituro ang sisi. Hindi na rin nagpakita si Elena ng 2 araw. Iyon ang mas lalong nagpalala sa isip ni Rafael. Sanay siyang may misteryo sa paligid ng babae, ngunit ang pagkawala nito sa gitna ng lumalalang mga pangyayari ay tila kumpirmasyon sa hinala ng lahat. Sinubukan niyang hanapin ito sa ilog, sa ilalim ng punong mangga, maging sa gilid ng gubat kung saan sila madalas mag-usap. Ngunit tanging malamig na hangin at katahimikan ang sumalubong sa kanya. Sa ikatlong gabi, may dumating na mas mabigat na balita. Ang batang babae na nagsabing may ate na lumilipad sa kanilang bubong ay biglang nilagnat ng mataas. Nanininig, nagsasalita ng kung ano-ano habang nakapikit. Pinatawag si Rafael para gamutin ito, ngunit pagpasok pa lamang niya sa bahay ay ramdam na niya ang kakaibang lamig sa paligid. Parang hindi lagnat ang problema, parang may presensyang nakapalibot sa bata. Sinusundan niya ako, bulong ng bata, habang hawak niya ang kamay nito. Sabi niya huwag kong sabihin. Sino? Tanong ni Rafael, pilit kinakalma ang sarili. Yung babaeng may mahabang buhok na tahimik ang buong silid. Hindi nagpakita si Elena, ngunit ang kanyang anino ay tila mas naging malinaw sa mga kwento. Habang pinapahira ni Rafael ng basang tela ang noo ng bata, may narinig siyang marahang pagkaluskos sa bubong. Hindi iyon malakas, ngunit sapat para magtinginan ang mga tao sa loob ng bahay. Walang nagsalita. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nakita niya si Daniel na naghihintay sa labas ng kanyang kubo. Ang lalaki ay tila maseryoso ngayon, mas maputla kaysa dati. Lumalala na, diretsahan nitong sabi. Ano ang alam mo? Tanong ni Rafael, may bahid ng galit. Hindi lang siya ang nandito, sagot ni Daniel. May naghahabol sa kanya. At kapag nagkasalubong sila, hindi lang isang tao ang masasaktan. Hindi malinaw kung sino ang tinutukoy niya. Si Elena ba? O ang aninong nakita nila sa gubat? Ngunit bago pa makapagtanong si Rafael, may narinig silang malakas na huni mula sa itaas, hindi alulong, hindi sigaw, kundi parang pakpak na mabilis na pumapalo sa hangin. Pareho silang napatingin sa langit. May dumaan na anino sa ibabaw ng buwan. Simula noon, hindi na lamang si Elena ang pinaghinalaan ng mga tao. Pati si Rafael ay unti-unting itinuturing na may kinalaman. May mga hindi na lumalapit sa kanya para magpagamot. May mga batang pinapapasok agad sa bahay kapag nakikita siyang naglalakad. Ang pangalawang konflikto ay hindi lamang laban sa kung anong nilalang ang gumagala sa gabi, kundi laban sa mismong baryong dati nagtitiwala sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad siya sa gilid ng maisan, may ilang kabataang lalaki ang humarang sa kanya. Mga binatang nasa 20 taong gulang, may dalang mga kahoy at matitigas ang tingin. Simula nang dumating siya, nagkaganito na, sabi ng isa. At ikaw ang laging kasama niya. Hindi niyo alam ang sinasabi niyo, mahinahong sagot ni Rafael.
Kung wala kang tinatago, patunayan mo. Dalhin mo siya dito. Harapin niya kami. Hindi niya kayang gawin yon. Hindi niya alam kung kaya niya ring harapin ang totoo. Kinagabihan, sa wakas ay nagpakita si Elena. Bigla na lamang siyang naroon sa loob ng kubo ni Rafael, nakatayo sa may pintuan na tila hindi dumaan sa anumang daan. Maputla siya, mas maputla kaysa dati. At ang kanyang mga mata ay tila may lungkot na hindi maipaliwanag. Hinahanap ka nila, sabi ni Rafael. Alam ko, sagot niya. May totoo ba sa mga sinasabi nila? Saglit na hindi sumagot si Elena. Lumapit siya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Rafael ang manipis na bakas ng sugat sa kanyang likod. Hindi malinaw, ngunit tila may anyong parang hiwa na pahaba, nakatago sa ilalim ng buhok. May bahagi ng pagkatao ko na hindi ko pinili, mahina niyang sabi. Pero hindi ako ang gumagawa ng lahat ng ito. Kung hindi ikaw, sino? Sa sandaling iyon, may malakas na pagkatok sa pinto. Sunod-sunod. Parang may nagmamadali. Nang buksan ni Rafael, naroon si Daniel, hinihina. Nagkita sila, sabi nito. Sino? Yung anino at ang babaeng kasama mo. Nanlaki ang mata ni Rafael. Impossible. Nandito siya. Ngunit paglingon niya sa loob ng kubo, wala na si Elena. Ang lampara ay patay. Ang hangin ay malamig. At sa sahig, may bakas ng lupa, parang may tumalon palabas sa bintana. Mula sa malayo, may narinig silang sigaw. Hindi malinaw kung lalaki o babae. Ngunit may halong sakit at galit. Tumakbo si Rafael patungo sa direksyon ng sigaw, kasunod si Daniel. Sa gilid ng gubat, may nakita silang isang puno ng balete na tila bagong galaw ang mga sanga. Sa ilalim nito, may mga bakas ng dalawang magkaibang yapak, isang tila pang tao, at isang mas malaki, mas malalim ang pagkakatapak. Hindi siya nag-iisa, bulong ni Daniel. May katulad siya. O mas malala. Habang nakatayo sila roon, may naramdaman si Rafael na kakaiba, parang may dalawang presensya na nagmamasid sa kanila mula sa magkaibang direksyon. Isa na tila pamilyar. Isa na puno ng galit. At sa gitna ng dilim, may marahang tinig na muling tumawag sa kanya. Rafael, ngunit sa pagkakataong iyon, dalawa ang pinanggalingan ng tinig. Nagkatinginan sina Rafael at Daniel. Walang gustong magsalita, ngunit pareho nilang alam, ang laban ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig o sa isang aswang na bumihag sa puso. May mas malalim na kasaysayan ng baryo. May siklong hindi natapos noon, at ngayon ay muling nagsisimula. Sa kanyang pag-uwi, natagpuan ni Rafael ang kanyang kubo na bukas ang pinto. Wala namang nawawala, ngunit sa dingding malapit sa kanyang higaan, ay may nakaukit na simbolo gamit ang matulis na bagay. Hindi niya yun kilala, ngunit tila may kahulugan. Sa ilalim nito, may isang maikling salita na halos hindi mabasa sa dilim. Piliin mo. At sa labas ng kanyang bahay, sa ibabaw ng bubong, may narinig siyang marahang paggapang, parang may dalawang nilalang na paikot-ikot, naghihintay kung ano ang susunod niyang hakbang. Hindi na mapakali si Rafael mula nang makita niya ang salitang "pipiliin mo" na nakaukit sa dingding ng kanyang kubo. Paulit-ulit itong bumabalik sa kanyang isip, parang may sariling tibok na kasabay ng tintig ng kanyang puso. Hindi niya alam kung sino ang nag-iwan nito, kung si Elena ba, ang aninong may pakpak, o ang kung sinumang nilalang na tila naglalaro sa pagitan ng dilim at liwanag. Kinagabihan, hindi na siya nagsindi ng lampara. Umupo lamang siya sa gilid ng kanyang higaan, hawak ang maliit na anting-anting na minanapan niya sa kanyang lolo. Hindi siya naniniwala noon sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng gamot at halamang singaw. Ngunit sa mga sandaling iyon, kahit ang isang manggamot ay nangangailangan ng panangga. Mula sa bubong, naroon na naman ang marahang paggapang. Isa. Dalawa. Parang may nag-ikot, sinusukat ang bawat kahoy, bawat yero, bawat kahinaan ng kanyang tahanan. Hindi na niya mabilang kung ilang gabi na itong nangyayari. Ngunit na yung gabi, mas mabigat ang presensya. Mas malinaw ang bigat ng hangin. Parang may dalawang nilalang na hindi magkasundo kung sino ang unang gagalaw. Maya-maya, may marahang kumatok sa pinto. Hindi iyon katulad ng karaniwang katok ng tao. Walang ritmo. Walang pagmamadali.
Tatlong mahinang tapik sabay katahimikan. Tumayo si Rafael. Nanginginig ang kanyang kamay habang papalapit sa pinto. "Sino yan?" tanong niya, pilit pinatatatag ang boses. Walang sumagot. Ngunit sa kabilang panig ng pinto, may narinig siyang paghinga. Mabagal. Malalim. Parang hindi sanay sa katawan na ginagamit nito. Bigla na lamang bumukas ang bintana sa likod niya kahit nakasara ito kanina. Isang malakas na ihip ng hangin ang pumasok, pinatay ang natitirang sindi ng kandila. Nababalot siya ngayon ng ganap na dilim. Rafael, ang tinig na iyon ay mula sa harap niya. Ngunit kasabay nito, may isa pang bulong mula sa likod, kaparehong boses, kaparehong pagbanggit sa kanyang pangalan. Dalawa sila. Hindi na niya matiis. Binuksan niya ang pinto. Walang tao sa labas. Ngunit sa lupa, may dalawang anino na hindi tugma sa kahit anong katawan. Gumagalaw ang mga ito kahit wala namang nakatayo roon. Dahan-dahan silang umikot, parang naglalaro sa kanyang paningin. Napaatras siya. Sa isang iglap, may humawak sa kanyang braso. Rafael. Si Elena. Nakatayo siya sa gilid ng bahay, tila kanina pa naroon. Maputla, mas maputla kaysa dati. Ang kanyang mahabang buhok ay tila hindi tinatangay ng hangin, parang may sariling bigat. "Kailangan mong sumama sa akin," sabi niya, halos pabulong. "Saan?" Bago pa sila mauna. Hindi na siya nagtanong. Sumunod siya kay Elena patungo sa gilid ng gubat. Habang naglalakad sila, napansin niyang mas tahimik ang paligid kaysa dati. Walang kuliglig. Walang aso. Kahit ang mga dahon ay tila takot gumalaw. "May dalawa nga ba?" tanong niya habang nagmamadali. "Hindi lang dalawa," sagot ni Elena, hindi lumilingon. "Pero dalawa ang malapit." Napatigil si Rafael. "Ano sila?" Saglit na lumingon si Elena sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may kung anong nag-iba sa kanyang mga mata, parang may manipis na anino sa loob nito, gumagalaw. "Mga hindi natapos," sagot niya. "Mga hindi nakaalis." Habang papalalim sila sa gubat, mas lumalamig ang hangin. Sa isang bahagi na hindi pa napupuntahan ni Rafael noon, may isang lumang kubo na halos natatakpan na ng mga baging. Sirang-sira na ang bubong at ang pinto ay bahagyang nakabukas. "Dito nagsimula," sabi ni Elena. "Ano ang nagsimula?" Ngunit bago pa siya makasagot, may narinig silang malakas na pagaspas mula sa itaas. Isang anino ang dumaan sa pagitan ng mga sanga, mabilis at mabigat. Sunod pa ang isa. Napatingin si Rafael sa itaas. Dalawang hugis ang umiikot sa ibabaw nila, hindi malinaw ang anyo, ngunit sapat para makita ang lawak ng kanilang pakpak. Hindi na ito bulong o paggapang lamang. Nasa itaas na nila ang panganib. Biglang may bumagsak sa harap ng lumang kubo. Isang matangkad na anyo nakatalikod sa kanila. Mahaba ang buhok, halos abot baywang. Hindi malinaw kung lalaki o babae, ngunit ang tindig nito ay hindi pangkaraniwan, parang baluktot ang mga balikat, tila may bigat na nakasabit sa likod. "Hindi ka dapat bumalik," sabi ng nilalang, ang boses ay parang pinaghalong dalawang tinig na sabay nagsasalita. Humigpit ang kapit ni Rafael sa kamay ni Elena. "Kilala mo siya?" "Hindi lang siya," sagot ni Elena. "Kilala ko ang galit niya." Mula sa likod nila, may isa pang lumapag. Ngayon, nasa pagitan sila ng dalawa. Napatingin si Rafael sa paligid. Walang ibang daan palabas. Ang mga puno ay tila mas nagsisiksikan, ang mga anino ay mas humahaba. Wala nang matatakbuhan. "Rafael," mahina ngunit mariing sabi ni Elena, "ano man ang makita mo, huwag kang bibitaw." Ngunit sa sandaling iyon, may marahas na pag-ihip ng hangin ang dumaan sa pagitan nila. Parang may puwersang pilit silang pinaglalayo. Naramdaman ni Rafael na may humihila sa kanya patalikod, hindi kamay, kundi parang hangin na may sariling isip. "Piliin mo," sabay na bulong ng dalawang nilalang. Biglang nag-iba ang paligid. Ang lumang kubo ay tila naging bago. May mga ilaw sa loob. May mga taong anino na gumagalaw, parang alaala ng nakaraan na inuulit sa harap nila. May isang lalaki at isang babae na nagtatalo sa loob. Ang babae ay kahawig ni Elena.
Ang lalaki ay hindi niya maaninag ang mukha. Hindi mo ako kayang iwan, sigaw ng aninong babae. Kung mananatili ka, may masasaktan, sagot ng lalaki. Isang malakas na pagaspas. Nagbalik sa kasalukuyan ang paligid. Nasa gitna pa rin sila ng gubat. Ngunit mas malapit na ang dalawang nilalang. Ramdam na ni Rafael ang lamig na nagmumula sa kanila, hindi simpleng lamig ng gabi, kundi lamig na parang unti-unting sumisipsip ng lakas. Hindi mo siya maililigtas, sabi ng isa. Hindi mo rin kami matatalo, dagdag ng isa pa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rafael ang tunay na kawalan ng pag-asa. Hindi sapat ang kanyang kaalaman sa halamang gamot. Hindi sapat ang kanyang paniniwala. Ang laban na ito ay hindi lamang laban ng laman at dugo, kundi laban ng mga lihim na matagal nang ibinaon ng baryo. At sa gitna ng tensyon, may isa pang presensya ang unti-unting lumalapit. Hindi mula sa itaas. Hindi mula sa harap. Kundi mula sa ilalim ng lupa. May marahang pagyanig sa paanan nila. Ang lupa sa paligid ng lumang kubo ay tila humihina. At mula sa ilalim nito, may marahang tunog na parang may kumakaskas, pilit umaakyat. Napatingin si Elena sa lupa, at sa unang pagkakataon, nakita ni Rafael ang takot na hindi nito maitago. Hindi pa dapat ngayon, bulong niya. Ano ang hindi pa dapat, sigaw ni Rafael, halos hindi na marinig sa lakas ng hangin. Ngunit bago pa siya makakuha ng sagot, biglang bumukas ang lupa sa harap nila ng bahagya. Hindi sapat para may lumabas, ngunit sapat para makita ang isang madilim na siwang na tila walang katapusan. At mula roon, may isang mata ang dahan-dahang lumila. Nakatitig si Rafael sa matang sumisilip mula sa siwang ng lupa. Hindi iyon mata ng hayop. Hindi rin simpleng mata ng tao. Malaki ito, masyadong malinaw ang puti, at ang itim sa gitna ay tila gumagalaw ng hiwalay sa kabuuan, parang may sariling buhay. Naramdaman niyang nanlalamig ang kanyang mga paa, hindi dahil sa hangin, kundi dahil tila may humihigop ng init mula sa kanyang katawan. Ang dalawang nilalang na may pakpak ay biglang tumigil sa pag-ikot sa kanila, parang may mas mataas na presensyang kanilang kinikilala. Hindi pa siya handa, bulong ng isa sa itaas. Pero siya ang susi, sagot ng isa pa. Susi, halos mapasigaw si Rafael, ngunit walang lumabas na lakas sa kanyang tinig. Mahigpit ang hawak ni Elena sa kanyang kamay, ngunit ramdam niyang nanginginig ito. Hindi sa takot lamang, parang may pumipigil sa kanya. Rafael, mahinang sabi ni Elena, may hindi ako nasabi sa'yo. Ngayon mo pa talaga sasabihin, halos pumutok ang boses niya, puno ng takot at galit. Ang siwang sa lupa ay mas lalo pang bumuka. Hindi sapat para may umakyat, pero sapat para marinig ang marahang paghina mula sa ilalim. Parang may matagal nang naghihintay, at ngayon ay may dahilan na para magising. Hindi ako basta dumating dito, sabi ni Elena, nakatingin pa rin sa mata sa lupa. Dito ako nagsimula. Napatingin si Rafael sa kanya. Ano nang ibig mong sabihin? Hindi ako dumating sa baryong ito noong isang buwan. Hindi rin ako dumating noong isang taon. Unti-unti siyang humarap kay Rafael. Dito ako isinilang maraming taon na ang nakalipas. Parang may kumalabog sa dibdib ni Rafael. Pero hindi ka naman, hindi ako tumatanda tulad ninyo. Natahimik siya. Biglang nag-flash sa isip niya ang kwento ni Aling Sioning, ang babaeng dumating noon, ang lalaking umibig, ang pagkawala. Napaatras siya ng kaunti. Ikaw ba yon? Mahinang tanong niya. Hindi lang ako, sagot ni Elena. Kaming tatlo. Parang may malamig na kamay na humawak sa batok ni Rafael. Kaming tatlo, ulit niya. Sa itaas nila, ang dalawang nilalang ay unti-unting bumaba, hindi pa rin malinaw ang anyo, ngunit ngayon ay mas ramdam ang kanilang presensya. Ang isa ay tila may mas mahabang pakpak. Ang isa naman ay mas mababa ang lipad, mas mabigat ang paggalaw. Kami ang mga anak ng sumpang itinago ng baryong ito, sabi ni Elena. Noong unang panahon, may 3 sanggol na isinilang sa gabi ng sabay-sabay na pagbilog ng buwan at paglindol. Tinawag kaming malas. Tinawag kaming hindi dapat nabuhay. Nanlaki ang mata ni Rafael. Ano ang ginawa nila? Hindi agad sumagot si Elena. Ngunit ang mata sa lupa ay tila mas lumaki, mas naging malinaw ang titig.
Hindi nila kami pinatay, sabi niya sa wakas. Ibinigay nila kami. Ibinigay kanino? Isang malakas na pagyanig ang dumaan sa lupa. Halos mawalan ng balanse si Rafael. Sa nasa ilalim. Biglang nagdugtong-dugtong ang mga bagay sa isip niya. Ang siwang. Ang mata. Ang hindi natapos. Ang mga nawawalang hayop. Ang mga batang nilalagnat. Kaya ba may kailangang kapalit? Tanong niya, halos pabulong. Tumango si Elena. Para manatiling tahimik ang nasa ilalim, kailangang may alay. Hindi tao pero buhay pa rin. At kapag kulang, may kinukuha ito ng pusa. Napatingin siya sa dalawang nilalang sa itaas. Sila ba? Sila ang dalawa, sagot ni Elena. Ang kapatid ko at ang isa pang pinili. Pinili, ulit niya. May isang lalaki noon, sabi ni Elena, at ngayon ay may kirot sa kanyang boses. Umibig siya sa akin. Tulad mo. Nang malaman niya ang totoo, pinili niyang manatili. Pinili niyang maging bahagi ng bantay. Parang may pumutok sa loob ng ulo ni Rafael. Daniel. Sa sandaling binanggit niya ang pangalan, may biglang bumagsak mula sa itaas, ilang hakbang ang layo sa kanila. Si Daniel. Ngunit hindi na tulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay mas madilim, at sa likod ng kanyang balikat ay may aninong parang nakadikit, parang may hugis ng pakpak na hindi tuluyang nabubuo. Hawak pa rin niya ang rosaryo, ngunit ang mga butil nito ay tila umiinit sa kanyang kamay. Hindi ko siya pinili, sabi ni Daniel, ngunit hindi malinaw kung kanino niya sinasabi yon. Pinili ako. Napatitig si Rafael sa kanya, hindi makapaniwala. Ikaw ang isa sa kanila. Hindi buo, sagot ni Daniel. Buhay pa ako. Pero nakatali. Sa ilalim nila, may marahang halakhak na umalingaw mula sa siwang. Hindi malakas, ngunit sapat para manindig ang balahibo ni Rafael. Ngayon mo na kailangan pumili, sabay-sabay na sabi ng dalawang nasa itaas at ng boses mula sa lupa. Pumili ng ano, sigaw ni Rafael. Kung sino ang papalit. Parang tumigil ang mundo. Hindi, mahina niyang sabi, nanginginig ang ulo. Hindi ako papaya. May kailangang manatili, sabi ni Elena, at ngayon ay may luha na sa kanyang mga mata. Para tumigil ang pagkuha ng nasa ilalim. Para tumahimik ang baryo. Hindi tao ang kinukuha niya, pilit ni Rafael. Hanggang ngayon, sagot ni Daniel. Napatitig si Rafael sa mata sa siwang. Unti-unti itong umaangat, tila sinusukat siya. Parang sinusuri kung sapat siya. Biglang bumalik sa isip niya ang lahat, ang pagdating ni Elena, ang pagkikita nila, ang mga pag-uusap sa ilalim ng buwan. Hindi ba't parang may humila sa kanya mula sa simula? Parang may nagtulak sa kanya palapit sa babaeng ito. Hindi ito nagkataon, mahina niyang sabi. Tumango si Elena, puno ng sakit ang tingin. Ikaw ang ikatlo. Parang may sumabog sa kanyang dibdib. Ano nang ibig mong sabihin? Hindi ka lang basta manggamot, sabi ni Daniel. Ang lolo mo isa sa mga nagbigay. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael. Hindi totoo. Ang dugo mo ang dahilan kung bakit naririnig mo kami, dagdag ni Elena. Kung bakit hindi ka tuluyang natatakot. Kung bakit ikaw ang tinawag. Biglang nag-flash sa kanyang isip ang mga alaala ng kanyang lolo, ang mga babala, ang mga anting-anting na hindi niya pinansin. Ang mga salitang hindi niya inintindi noon. Kung hindi ako papayag, tanong niya, halos wala ng lakas. Mas lumawak ang siwang sa lupa. Mas naging malinaw ang mata. At sa likod nito, may aninong gumagalaw, mas malaki, mas mabigat. May kukunin siya, sabay na sagot ng tatlong tinig. Tahimik ang gubat. Walang ibang tunog kundi ang paghinga ng nasa ilalim at ang malakas na tibok ng puso ni Rafael. Nasa gitna siya ngayon ng isang siklong hindi niya sinimulan, ngunit siya ang kailangang magtapos. Hindi siya makatakbo. Hindi siya makapagtago. Ang baryo ay nakatali sa sumpang ito. At siya ang susunod na alay o susunod na bantay. Tumingin siya kay Elena. Mahal niya ba ito? O bahagi lamang iyon ng planong mas matagal ng binuo kaysa sa kanilang pagkikita? Tumingin siya kay Daniel.
Isang lalaking minsang nagmahal at ngayoy kalahating nakatali sa dilim. At tumingin siya sa mata sa lupa, isang presensyang hindi kailanman lubusang mawawala. Kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, ano ang gagawin mo? Pipiliin mo bang iligtas ang sarili mo kahit may kapalit na iba? O mananatili ka upang pigilan ang mas malalang mangyari? Sa tingin mo ba makakaligtas ang pangunahing tauhan o tuluyan na siyang magiging bahagi ng sumpang hindi natapos? Sa gitna ng dilim, may marahang gumalaw sa loob ng siwang. At unti-unting may umaakyat, hindi pa buo ang anyo, pero sapat para malaman ni Rafael na wala na talagang atrasan. Unti-unting umaangat mula sa siwang ang nilalang na matagal nang kinatatakutan ng baryo. Hindi buo ang anyo, parang usok na may laman, may hugis ngunit hindi maunawaan. Ang mata nito ang unang lumabas, kasunod ang aninong tila binubuo ng pinagsama-samang galit at gutom. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito umaatungal. Tahimik itong umaakyat at iyon ang mas nakakatakot. Napatigil si Rafael, ngunit hindi siya umatras. Hindi kita hahayaang kumuha pa, sigaw niya kahit nanginginig ang boses. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang lakas ng loob na iyon. Marahil sa takot. Marahil sa galit. O marahil sa katotohanang wala na siyang ibang pagpipilian. Hindi mo kayang pigilan ang kasunduan, sabay-sabay na bulong ng mga tinig sa paligid. Hindi ako pumayag sa kasunduang yan, sagot niya. Ngunit sa likod ng isip niya, naroon ang katotohanan, ang kanyang lolo ay isa sa mga nagbigay. Ang dugo niya ay bahagi ng sumpa. At kung totoo ang sinabi ni Elena, siya ang ikatlong tagapagmana ng desisyong ginawa noon pa. Rafael, mahinang sabi ni Elena, hindi ito titigil hanggat walang papalit. Hindi ako papayag na may mamatay para lang matahimik ito, sagot niya, Mariin. Biglang lumakas ang pagyanig ng lupa. Ang siwang ay tuluyang bumuka, at mula rito ay lumabas ang hugis na parang kamay, mahaba, payat, at parang binubuo ng anino at alikabok. Dumiretso ito kay Daniel. Napahawak si Daniel sa kanyang rosaryo, napaluhod. Hindi pa ako buo, hingal niyang sabi. Hindi ikaw, bulong ng nilalang. Siya. At sabay-sabay na tumuro ang dalawang aninong may pakpak kay Rafael. Sa sandaling iyon, may nagbago sa loob niya. Hindi siya basta manggamot. Hindi siya basta apo ng isa sa mga nagkasala. Siya ang pagkakataon para matapos ito. Mabilis siyang lumapit sa siwang bago pa siya mahila ng kung anong puwersa. Sa loob ng kanyang bayong, may dala siyang mga pinatuyong dahon at ugat, mga halamang itinuro ng kanyang lolo na gamitin lamang kapag wala ng ibang paraan. Hindi niya noon inintindi kung para saan. Ngayon, alam na niya. Ibinuhos niya ang laman ng bayong sa siwang. Hindi iyon apoy. Hindi iyon sandata. Ngunit nang dumikit ang mga halamang iyon sa usok na anyo ng nilalang, may narinig na matinis na tunog, hindi sigaw, kundi parang pagkapunit ng tela. Hindi sapat yan, sigaw ni Daniel. Hindi ko sinusubukang saktan siya, sagot ni Rafael. Ginigising ko siya. Ginigising, sabay na tanong ni na Elena at Daniel. Lumuhod si Rafael sa gilid ng siwang at isinubsob ang kamay sa lupa. Ramdam niya ang lamig na parang nagyelong tubig. Ngunit hindi niya inalis. Kung may kasunduan, sigaw niya may paraan para bawiin. Biglang nag-flash sa isip niya ang mga kwento ng kanyang lolo, hindi raw alay ang tunay na kailangan ng nasa ilalim. Takot ang gusto nito. Paniniwala sa kapangyarihan nito. Hindi ka Diyos. Sigaw ni Rafael sa siwang. Hindi ka dapat sinasamba. Hindi ka dapat kinakatakutan. Sa unang pagkakataon, nag-iba ang galaw ng nilalang. Parang nag-alangan. Ang sumpa ay hindi galing sa amin, dagdag niya, hinaharap ang dalawang aninong may pakpak. Galing ito sa takot ninyo. Naramdaman niyang may kumakalabit sa kanyang alaala, ang lindol noong gabing isinilang ang tatlong sanggol, ang takot ng mga tao, ang paniniwalang malas ang mga ito. Hindi sila isinilang na sumpa. Ginawa silang sumpa. Hindi kayo dapat ibinigay, sigaw niya kay Elena at Daniel. Dapat ipinagtanggol kayo. Biglang huminto ang pag-ikot ng mga aninong may pakpak. Unti-unting nagbago ang kanilang hugis, hindi na ganoon kabigat, hindi na ganoon kadilim. Sa siwang, ang mata ay kumurap.
Isang beses. Dalawang beses. Parang naguguluhan. Walang papalit, mariing sabi ni Rafael. Walang mananatili. Matatapos ito ngayon. Ngunit kapalit ng kanyang mga salita, mas lumakas ang hatak sa kanyang katawan. Parang may puwersang humihila sa kanya pababa. Rafael, sigaw ni Elena, hinawakan siya sa balikat. Ngunit mas malakas ang nasa ilalim. Hindi sapat ang salita, bulong ng nilalang, ngayon ay mas malinaw ang tinig. Kailangan ng dugo. Napatingin si Rafael kay Daniel. Ilang taon ka nang nakatali rito? 20, mahina nitong sagot. 20 taon ng takot. 20 taon ng alay. 20 taon ng paniniwala. Hindi ito matatapos sa simpleng pagtanggi. Kinuha ni Rafael ang maliit na anting-anting mula sa kanyang leg, isang pirasong kahoy na may inukit na simbolo, kapareho ng nakita niya sa dingding ng kanyang kubo. Ang simbolo, bulong niya. Hindi ito tanda ng pagpili. Tanda ito ng pagtatapos. Hindi niya alam kung tama ang ginagawa niya. Ngunit wala na siyang oras. Isinubsob niya ang anting-anting sa siwang. Isang malakas na pagsabog ng hangin ang sumabog mula sa lupa. Napaatras sina Elena at Daniel. Ang dalawang aninong may pakpak ay biglang napaatras sa ere. At mula sa siwang, may lumabas na malakas na sigaw, ngunit hindi ito galit. Parang sakit. Unti-unting naglaho ang usok na anyo. Ang kamay na nakaangat ay nagkapira-piraso, parang abo na tinangay ng hangin. Ang mata ang huling nawala. Sa huling sandali, tumingin ito kay Rafael, hindi na may galit, kundi parang may pagkilala. At tuluyang nagsara ang siwang. Bumagsak si Rafael sa lupa, hinal na hinal. Tahimik ang gubat. Walang pagaspas. Walang bulong. Natapos na ba? Mahinang tanong ni Daniel. Hindi agad sumagot si Rafael. Dahan-dahan siyang tumingin kay Elena. Unti-unting nawawala ang anino sa likod nito. Ang kanyang mga mata ay hindi na ganoon kalalim ang dilim. Pakiramdam ko, bulong ni Elena, magaan. Ngunit bago pa sila tuluyang makahinga ng maluwag, may narinig silang mahinang pagtawa. Hindi mula sa lupa. Hindi mula sa itaas. Kundi mula sa likod nila. Sabay-sabay silang lumingon. Sa may pintuan ng lumang kubo, may isang batang lalaki na nakatayo. Mga 10 taong gulang, payat, nakasuot ng lumang damit. Hindi nila ito napansin kanina. Nagising na siya, sabi ng bata, nakangiti. Sinong nagising? Tanong ni Rafael, unti-unting tumatayo. Ang bata ay tumingin sa kanya, at sa isang iglap, nag-iba ang kanyang mga mata. Parehong-pareho sa matang nakita nila sa siwang. Hindi ako galing sa ilalim, sabi nito. Nasa ibabaw na ako. Nanlaki ang mata ni Elena. Imposible isinara namin ang siwang, putol ng bata. Pero hindi ang pintuan. Napatingin si Rafael sa kanyang mga kamay. May manipis na marka roon, hugis ng simbolong isinubsob niya sa lupa. Unti-unti itong uminit. Nagpalit lang tayo ng anyo, sabi ng bata, nakangiti pa rin. At ngayon hindi na ako kailangang itago. Sa likod ng bata, ang lumang kubo ay tila nagiging bago, parang bumabalik sa anyo nito noong unang ginawa ang kasunduan. Hindi mo siya winakasan, bulong ni Daniel, nanginginig ang boses. Inilipat mo. Naramdaman ni Rafael ang kakaibang tibok sa loob ng kanyang dibdib, hindi tulad ng dati. Mas mabagal. Mas mabigat. At sa unang pagkakataon, may narinig siyang bulong sa loob mismo ng kanyang isip. Hindi mula sa labas. Hindi mula sa lupa. Kundi mula sa kanya. Salamat, sabi ng tinig. Napatingin siya sa bata na ngayon ay unti-unting naglalaho, parang usok. Bago ito tuluyang mawala, umiti ito ng mas malapad. Hindi na kami 3, sabi nito. 4 na. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Rafael ang huling twist ng lahat. Hindi niya winakasan ang sumpa. Pinutol niya ang lumang anyo nito. At ngayon bahagi na siya ng bagong siklo. Tahimik ang gubat. Tila payapa ang lahat. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may bagong tibok na nagsimula, kasabay ng tibok ng puso ni Rafael.
Matapos ang gabing iyon sa gubat, tila bumalik sa normal ang baryo, o iyon ang gusto nilang paniwalaan. Wala nang nawawalang hayop. Wala nang batang nilalagnat ng walang dahilan. Wala nang mga aninong gumagapang sa bubungan tuwing hating gabi. Ngunit si Rafael, alam niyang hindi ganoon kasimple ang lahat. Kinabukasan, natagpuan siyang nakaupo sa harap ng kanyang kubo, tahimik na nakatingin sa kanyang kanang kamay. Naroon pa rin ang marka, hugis ng simbolong isinubsob niya sa siwang. Hindi na ito mainit, ngunit hindi rin ito nawawala. Para itong peklat na hindi gawa ng sugat, kundi ng kasunduan. Lumapit si Daniel sa kanya. Mukha itong mas payapa ngayon. Ang aninong tila nakadikit sa kanyang likod ay wala na. Magaan na ang pakiramdam ko, sabi ni Daniel. 20 taon kong dala ang bigat na yon. Ngayon, parang naputol. Naputol ba talaga? Tanong ni Rafael, hindi inaalis ang tingin sa kanyang kamay. Hindi agad sumagot si Daniel. Siguro hindi naputol. Nagbago lang. Pagkaraan ng ilang araw, tuluyan nang umalis si Daniel sa baryo. Bago siya umalis, sinabi niyang kailangan niyang mamuhay na parang normal na tao, kung may natitira pa sa kanya na normal. Si Elena naman ay hindi na tulad ng dati. Hindi na siya malamig hawakan. Hindi na ganoon kalalim ang mga mata niya. Para siyang tao ngayon pa lamang nagsisimulang mabuhay ng walang bigat. Pakiramdam ko matagal akong natulog, minsan niyang sinabi kay Rafael, habang nakaupo sila sa ilalim ng punong mangga. At ngayon lang ako nagising. Naalala mo pa ba ang lahat? Tanong niya. Sagot niya. Pero hindi na ako nakatali sa mga alaala. Unti-unting lumabas ang buong kwento. Noong gabing isinilang sina Elena at ang dalawa pa, nagkaroon niya ng lindol. Natakot ang mga tao. May matandang nagsabi na malas ang 3 sanggol, na may dala silang sumpa dahil sabay silang isinilang sa kakaibang tanda ng kalikasan. Sa takot, naghanap ng paraan ang mga nakatatanda para isara ang malas. Hindi nila pinatay ang mga bata. Sa halip, dinala sila sa lumang kubo sa gitna ng gubat, ang lugar kung saan matagal nang may bitak ang lupa. Doon nila isinagawa ang ritual na hindi nila lubos na naunawaan. Hindi nila alam kung ano talaga ang nasa ilalim. Ang alam lang nila, tumigil ang lindol. Tumahimik ang gabi. Kapag may kapalit, may kapayapaan. Lumaki ang 3 na hindi ganap na tao, hindi rin ganap na iba. Hinati ang kanilang pagkatao, bahagi sa ibabaw, bahagi sa ilalim. Nang magbinata ang isa, pinili niyang manatili sa baryo bilang bantay. Siya ang naging unang tagapagbantay na umibig sa isa sa 3 iyon. Nang siya'y tuluyang maubos, napunta kay Daniel ang papel. At ngayon kay Rafael. Pero bakit ako? Tanong niya kay Elena isang gabi. Dahil ang dugo mo ang nagpatuloy ng kasunduan, sagot niya. Ang lolo mo ang isa sa mga nagdala sa amin sa kubo. Hindi niya yon ginawa dahil masama siya. Ginawa niya yon dahil takot siya. Tahimik si Rafael. Hindi kita nilapitan dahil plano ko ito, dagdag ni Elena. Hindi kita minahal dahil kailangan. Nangyari yon kahit hindi dapat. Sa mga sumunod na linggo, tila naging maayos ang lahat. Bumalik ang tiwala ng mga tao kay Rafael. Muli siyang tinawag para magpagamot. Ngunit may kaibahan na sa kanya. Mas madalas siyang mapatingin sa lupa kapag tahimik ang gabi. Mas madalas niyang marinig ang mahihinang bulong, hindi malinaw pero naroon. Isang gabi, nagising siya ng biglaan. Walang alulong. Walang paggapang. Tahimik ang bubong. Ngunit may batang nakatayo sa loob ng kanyang kubo. Ang parehong batang lalaki na nakita niya sa harap ng lumang kubo. Hindi ito anino. Hindi ito usok. Mukha itong totoong bata, lalaki, mga 10 taong gulang, payat, nakasuot ng simpleng damit. Ngunit ang mga mata nito ganoon pa rin. Hindi ka natatakot? Tanong ng bata. Hindi sumigaw si Rafael. Hindi rin siya umatras. Hindi, sagot niya. Dahil alam kong hindi ka lang ikaw. Umiti ang bata. Matalino ka. Hindi kita pinalaya para mang-istorbo, dagdag ni Rafael. Hindi mo ako pinalaya, sagot ng bata. Binigyan mo ako ng bagong bahay.
Naramdaman ni Rafael ang bahagyang init sa kanyang kanang kamay. Bahagi ka na, bulong ng bata. Hindi mo na ako kailangang hanapin sa lupa. Nasa pagitan na ako. Unti-unting naglaho ang bata, parang usok na tinangay ng hangin. Ngunit hindi nawala ang pakiramdam ng presensya. Mula noon, mas naging malinaw kay Rafael ang papel niya. Hindi siya alay. Hindi siya biktima. Siya ang tagapamagitan. Hindi na kailangan ng hayop. Hindi na kailangan ng takot ng baryo. Hanggat kontrolado niya ang nasa pagitan, mananatiling tahimik ang nasa ilalim. Ngunit may kapalit pa rin. Bawat gabi ng kabilugan ng buwan, kailangan niyang pumunta sa lumang kubo. Hindi para mag-alay, kundi para makinig. May mga bulong na hindi dapat lumakas. May mga galit na hindi dapat magising. At habang ginagawa niya iyon, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbabago sa sarili. Mas lumalalim ang kanyang paningin. Mas nagiging malinaw ang mga anino. Minsan, nakikita niya ang mga tao na may bahagyang usok sa likod, mga galit, mga takot na hindi pa nila inaamin. Si Elena ay nanatili sa baryo. Hindi na siya kinatatakutan. Sa halip, tinanggap siya bilang tahimik na babae na tumutulong kay Rafael sa mga may sakit. Wala nang pakpak na anino sa likod niya. Ngunit minsan, kapag napapatingin siya kay Rafael sa gabi, may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi kita gustong mawalan, minsan niyang sinabi. Hindi mo ako mawawala, sagot niya. Hindi pa. Ngunit pareho nilang alam na may hangganan ang pagiging tao. Lumipas ang mga taon. Hindi na naulit ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. Ang mga bata ay hindi na nananaginip ng babaeng lumilipad. Ang mga aso ay hindi na umaalulong sa walang dahilan. Ngunit may isang bagong kwento na unti-unting nabubuo. May mga nagsasabing kapag dumadaan sila sa gilid ng gubat sa gabi, may nakikita silang lalaking nakatayo sa harap ng lumang kubo, tahimik, nakatingin sa lupa, parang may kausap na hindi nakikita. May mga batang nagsasabing may kuya raw na nagbabantay sa kanila sa dilim, kaya hindi sila natatakot. At minsan, kapag masyadong tahimik ang gabi, may maririnig na bulong sa ilalim ng hangin. Hindi na ito nagbabanta. Parang nagpapaalala lamang. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nakatayo si Rafael sa harap ng lumang kubo. Tahimik ang paligid. Ramdam niya ang presensya sa pagitan, hindi agresibo, pero buhay. Naririnig ka pa rin nila, bulong ng tinig sa kanyang isipan. Hanggat hindi sila natatakot, mananatili kang mahina, sagot niya sa isip. Biglang may narinig siyang yabag sa likod. Paglingon niya, may batang babae na nakatayo roon. Mga 7 taong gulang. Nakangiti. Kuya, sabi nito, sabi ni nanay may anino raw sa likod mo. Dahan-dahang napalingon si Rafael sa lupa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, malinaw ang kanyang anino. Ngunit sa likod nito, may isa pang anino, mas malaki, mas malalim ang hugis. Hindi ito gumagalaw tulad ng kanya. Mas mabagal. Mas mabigat. Unti-unti itong humiwalay sa kanyang anino at bahagyang ngumiti. Hindi niya iyon sinabi sa bata. Ngumiti lang siya at hinatid ito pauwi. Pagbalik niya sa kubo, muling sumilay ang init sa kanyang kanang kamay. Tahimik ang baryo. Tahimik ang gubat. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may isang presensyang hindi na kailanman tuluyang mawawala. At ngayon na alam mo na ang buong kwento, sa tingin mo ba tama ang naging desisyon ni Rafael? Kung ikaw ang nasa lugar niya, tatanggapin mo ba ang papel na hindi mo pinili? Gusto mo bang malaman kung ano ang mangyayari kapag may ibang makaalam ng sikreto ng lumang kubo? Mag-comment ka ng opinyon mo at sabihin kung handa ka para sa susunod na kabanata. Dahil may mga kwento na hindi nagtatapos, nagpapalit lang ang anyo.